Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po ang inyong lingkod na si Brother Joshua Olivares from the Christ-Centered Worship Church dito po sa Winnipeg, Manitoba. Ako po ay nagagalag dahil muli po tayo nagkasama-sama dito po sa programa Ang Buhay na Nasa Kristo. Sa ating pag-aaralan po nitong gabi, tatalakayin po natin muli ang aklat ng Juan, Kapitulo G, talatang 28 hanggang 29. Sa wikang Tagalog, ito po sinasabi: Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, at kailanman ay hindi sila mapapahamak. Walang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. Ibinigay sila sa akin ng Ama na higit na makapangyarihan sa lahat. Walang makakaagaw sa kanila mula sa kamay ng aking Ama. As I repeat again, verse 29 as our main text po for this evening, ibinigay sila sa akin ng Ama na higit na makapangyarihan sa lahat. Walang makakaagaw sa kanila mula sa kamay ng aking Ama. This evening mga kapatid, alamin po natin ang kahulugan ng talatang 29. And how does this support yung napag-aralan po natin nung Monday nang sabihin po ni Jesus, walang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. Bakit po ang kaligtasan ay hindi pwede mawala? And why does the Father play a huge part? Sa verse 29, kung bakit ang kaligtasan ay hindi pwede mawala. So ito po ay karagdagan lamang po ng part 1 na napag-aralan po natin nung Monday. And I pray that this evening, magkaroon po tayo ng assurance, magkaroon po tayo ng confidence that God is in fact a powerful and effective Savior. So before we get into our exposition of the Word of God, tayo muna po ay pumikit, yumuko at manalangin. Heavenly Father, kami po ay nagpapasalamat sa magandang gabi na binigay niyo po sa amin at sa aming idinadalangin o Diyos sa inyo. I pray na maliwanagan po ang aming isipan at puso sa iyong mga salita upang magkaroon po kami ng joy, kagalakan, and as well faith and courage na talagang hindi mawawala ang kaligtasan ng mga tunay na Kristiyano sapagkat kayo ang may hawak po sa amin. Walang siya maitaas kundi lamang po kayo. Sa ngalan po ng Ama, ang Anak, at Espiritu Santo, we honor you. Amen and amen. Praise God. So kung babalikan po natin ang talatang 28 to refresh our memory nung Monday po, ito po sinasabi sa wikang Tagalog. Sabi po dito in verse 28, based on what we've learned, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, at kailanman ay hindi sila mapapahamak. Walang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. Now notice the very words, at kailanman ay hindi sila mapapahamak. Now ayon po sa napag-aralan po natin noong Monday, ang tinutukoy po na bibigyan sila, yung sila na tinutukoy po dito ay walang iba kundi yung mga tupa na binanggit po ni Kristo sa talatang 27. At nung sabihin po ni Kristo, kailanman hindi sila mapapahamak, ayon po sa atin na pag-aralan mga kapatid, in the English text and as well as the Greek text, na yung word na hindi or never perish, hindi sila mapapahamak or kailanman hindi po sila mapapahamak, is just another way of saying that imposible na maagaw, mawala po sila sa kamay ng Diyos. Tulad po dito sa wikang English of John chapter 10 in the NASB. Sabi po dito, and I give eternal life to them, and they, referring to the sheep, will never perish. Now, the word never na binabanggit po dito mga kapatid, kung ating po babasahin sa wikang Griego, in the New Testament or the Greek New Testament, yung word na naka-circle na ume or never or hindi sa wikang Tagalog, that word ume, as what we have come to learn no Monday, its definition is the double negative or a double negative, strengthening the denial. In other words, it is the strongest way of saying na talagang hindi mangyayari ang bagay na ito.
At ano po ba yung bagay na hindi mangyayari? Kung ating po babalikan sa wikang Tagalog, at kailanman ay hindi, that's a double negative, hindi sila, referring to the sheep, mapapahamak. Nang ibig sabihin, hindi mawawala ang kanilang kaligtasan, hindi mawawala ang buhay na walang hanggan na ibinigay ni Kristo sa kanila. Because exegetically, sabi nga po, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. So kung si Kristo ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan sa kanyang mga tupa, sabi ng Biblia, at kailanman hindi sila mapapahamak. Which means, yung buhay na binigay ni Kristo sa kanila, kailanman hindi sila mawawala, hindi mawawala ang kaligtasan nila, hindi sila mapapahamak, which is just another way of saying, hindi sila mahihiwalay sa biyaya ng Diyos. At sabi din ng ating Panginoon, walang makaagaw sa kanila sa aking kamay. Now, if you read with me all the way back up in John chapter 10, from whom will Christ protect them from? Well, sabi po ng Biblia all the way up here in verse 3, iniingatan po ni Kristo yung mga tupa at kailanman walang makaagaw sa kanila sa kanyang mga kamay. At sino po ba may nais na mangagaw sa mga tupa ni Kristo? Sa talatang 3, pinapapasok siya ng tagapagbantay sa pintuan at kilala ng mga tupa ang boses niya. Tinatawag niya ang mga tupa sa kani-kanilang mga pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na niya ang mga tupa, nauuna siya sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa dahil kilala nila ang boses niya. Ngunit, hindi nila susundin ang iba. Sa halip, ay agad pa nga nila itong lalayuan dahil hindi nila kilala ang boses nito. So may mga estranghero, may mga strangers we could say, which would most likely be a reference sa mga false teachers tulad po ng mga rabbis of the Pharisee religion and as well yung mga Parseo, yung mga reliyosong Judaizers, sila yung mga estranghero, mga strangers na tinutukoy po ni Kristo doon po sa talinghaga na nais po nila ilayo or agawin yung mga tupa ng Diyos away from the truth. And then sabi po ng Biblia, kung ating po babasahin, ipagpatuloy po natin ang basa all the way here in verse 11. Ako ang mabuting pastol, at ang isang mabuting pastol ay handang mag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Hindi siya katulad ng bayarang pastol ng mga tupa, sapagkat ang ganitong tagapagbantay ay tumatakas at iniiwan ang mga tupa kapag nakakita ng asong lobo na paparating. Kaya sinasalakay ng lobo ang mga tupa at nagkakawatak-watak sila. Amen? So what's interesting about this, mga kapatid, Christ, when He gives eternal life sa kanyang mga tupa, walang makakaagaw sa kanila. At sino po ba may nais na umagaw sa mga tupa ni Kristo? Yung mga bulaang guro, or we could say yung mga huwad na propeta, huwad na tagapagturo ng kautusan, na walang iba kundi yung mga Pariseo. Secondly, yung mga lobo, false teachers, false doctrines. Iniingatan ni Kristo ang kanyang mga tupa from these very people and from these very teachings, kaya walang pwede umagaw sa kanila. In other words, kung hindi sila maaagaw sa kamay ni Kristo, hindi rin pwede mawala kailanman ang kanilang kaligtasan. Which of course, we've come to learn kanina that Greek word never is the word ume. Nang ibig sabihin, it is a double strengthening of denial, a double negative. Which also just means that talagang ang imposible na maganap sa buhay ng Kristiyano, tunay na Kristiyano, is yung mawala ang kanyang kaligtasan. So the one who makes that double denial upang hindi mawala ang kaligtasan ng mga tupa ay walang iba kundi si Kristo. Walang makaagaw sa kanyang kamay. Amen? Now, if we are to say na pwede mawala ang kaligtasan, then you are just going up against the text kasi sabi nga po ng Biblia, wala nga makakaagaw eh. Not me, not you, not the devil, no powers, principalities, or forces of darkness ang pwedeng humiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Bakit po?
We are kept by the power of God. Tulad po dito, kung ating po babasahin, sa aklat po ng Hebreo, or actually, unang Pedro pala po. Dito po tayo sa unang Pedro, Kapitulo 1, talatan 3 hanggang 5. Purihin natin ang Diyos ng ating Panginoon Hesukristo dahil sa dakilang niyang awa sa atin. Ipinanganak tayong muli, or we were born again, resurrected, regenerated, muli sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ito ang nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa na may nakahandang mana ang Diyos para sa atin. So notice those words, may nakahandang mana na. In other words, there's something reserved. There's something that's already in store, naka-reserve na, nakahanda na para sa mga mananampalataya. At ano po yon? Ang manang ito'y nasa langit, walang kapintasan, hindi nasisira, at hindi kumukupas. At sa pamamagitan ng pananampalataya nyo, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang naghihintay kayo ng kaligtasang nakalaang ihayag sa huling panahon. So notice how the highlighted words, iniingatan kayo. That's no different than saying, walang makaagaw sa aking kamay. Walang makaagaw sa kanila sa kamay ng ama, kamay ng anak. Nang ibig sabihin, iniingatan kayo. Nino? Ng kapangyarihan ng Diyos. And we know, mga kapatid, that this is a reference to not only eternal security but the assurance of the salvation of the believer is because sabi po doon, may nakahandang mana. There is something already reserved. Now, kung ang kaligtasan ho ay nawawala, then sinungaling po ang Diyos. Because if God, the Holy Spirit, had inspired the Apostle Peter na sabihin po niya sa mga mananampalataya that there is a reward reserved, nakahanda na, nakalaan na para sa inyo, and yet ang kaligtasan ay nawawala, then there is no assurance to that promise. Alam po natin ang lahat ng sinasabi po ng Diyos ay hindi pwede bumalik na walang kabuluhan. Kung nasabi na po ng Diyos through the Apostle Peter na may nakalaan na, may nakahandang mana na sa langit para sa mga mananampalataya, then what does that mean? There is eternal security and a reward that is given for the saint. In English, it's actually much more clear, in my opinion. Dito po tayo sa unang Pedro 1, talatan 3 hanggang 5 in English. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to his great mercy has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to obtain an inheritance which is imperishable. Notice this, imperishable and undefiled and will not fade away, reserved in heaven for you. Which of course, mga kapatid, not only to reign with Christ, but eternal life with Christ. It is imperishable. It cannot be defiled. It will not fade away. At sabi ng Biblia, it's reserved in heaven for you. So sino po yung you na tinutukoy dito? Yung mga tunay na Kristiyano. Heaven is reserved. Kaligtasan cannot fade away. Reigning with Christ is imperishable. And it's all waiting for you. And why is it waiting for us? Verse 5. Who are protected by the power of God through faith. Nang ibig sabihin, ang Diyos ang nag-iingat sa atin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ang ating kaligtasan, ang ating assurance, ang ating eternity with God is protected by the power of God. So that is eternal security. Mga kapatid, napakalinaw po niyan. So kitang-kita po natin that when the Bible says, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanman, doesn't matter what era, what season, doesn't matter what hour, day, or time, at kailanman, hindi sila mapapahamak. Bakit po? Dahil walang makaagaw sa kanila
mula sa aking kamay. So those are the very words of Christ in verse 28. Ngayon kung babalikan po natin ang talatang 29 ng Juan Gs, ito naman po sinasabi ng Biblia. Let's go back to John 10, verse 29. Sabi po ng salita ng Diyos, ibinigay sila sa akin ng Ama na higit na makapangyarihan sa lahat. Walang makakaagaw sa kanila mula sa kamay ng aking Ama. Now, let's pause here. What do we see similar with verse 28? Well, sa talatang 28, Jesus is talking about His sovereignty, His power in protecting the sheep and their eternal security. Sabi po niya, walang makaagaw sa kanila sa aking kamay. So whose hand is this? It's referring to Christ. Pero pagdating po sa 29, ito po sinasabi, ibinigay sila, referring to the sheep, ibinigay sila sa akin ng Ama na higit na makapangyarihan sa lahat. Walang makaagaw sa kanila mula sa kamay ng aking Ama. Now this is interesting kasi in verse 28, the eternal security of the saint is determined by the sovereign hand of Christ. At ang assurance of the eternal security of the saints is also determined by the sovereignty of the Father. Nang ibig sabihin, ang mga tupa na ibinigay ng Ama kay Kristo, kasi sabi po niya kanina sa 29, ibinigay yung mga tupa sa akin. Now, dahil ibinigay ng Ama yung mga tupa kay Kristo at pinotektahan ni Kristo ang mga tupa, walang makakaagaw sa Kanya. Walang makakaagaw sa kanila mula sa Kanyang kamay. Now, there are some who say maari, well, pastor, wala naman sinasabi that they can jump out of their hands. Pero sabi nga po ng Biblia, kung gagamit po tayo ng exegesis at hindi tayo maglalagay ng sariling philosophical opinion dun sa teksto, kung gagamit lang po tayo ng truthful exegesis, walang nakalagay po doon na nakalagay na sila ay tatalon. Hindi sinasabi ng Biblia, walang makakaagaw sa kanilang kamay, pero hindi sinabi na hindi sila pwede tumalon. Walang ganun sa Biblia. Ang sabi po sa teksto ng talatang 28, walang makaagaw sa kanila mula sa aking kamay. It doesn't say they can jump out. It doesn't say they can squeeze out. It doesn't say that these true Christians na binigyan ng buhay na walang hanggan, one day is going to fall away from Christ. Ang sabi ng Biblia, walang makaagaw sa kanila. Pag sinabi walang, that's referring to my will, your will, their will, Satan's will. Walang makaagaw sa kanila mula sa aking kamay. Now, it's interesting kasi, kung babalikan po natin ang talatang 29, sabi po ng Biblia, ibinigay sila sa akin ng Ama. Kaya ang mga tupa ng Diyos hindi pwede mawala ang kanilang kaligtasan is because ibinigay sila ng Ama kay Jesus. At ano naman po ang epekto ng pagbibigay ng Ama ng mga tupa kay Jesus? Kung ating po babasahin po dito sa aklat ng Juan, dito po tayo sa John chapter 6. Here's the reason why the assurance of the eternal security of the saints is so secured. Kasi ibinigay sila sa kamay ni Kristo. Juan 6:37. Ang lahat ng taong ibinibigay, notice that key word, ibinibigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin. Nang ibig sabihin sila ay sasampalataya kay Jesus at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At hindi ko itataboy ang mga lumalapit sa akin. So it doesn't matter which sinner and what sin they've committed. Kung sila ay ipinalapit ng Ama kay Jesus, hindi itataboy ni Jesucristo. Pero hindi lamang natatapos dyan mga kapatid. Pag sinabi hindi ko itataboy, it is just another way of saying, He will not cast them out at hindi rin sila mawawala sa kanyang kamay. He will welcome them, He will secure them, at kailanman hindi sila mawawala sa kamay ni Kristo. How do we know this? Verse 38, sapagkat
na parito ako mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban ng aking amang nagsugo sa akin. So notice the key words here, kalooban. Kalooban. At ano po ba ang kalooban ng Diyos na gawin ni Kristo? Verse 39. At ito ang kalooban na nagsugo sa akin, na huwag kong pabayaang mawala ang kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin. Now, notice those words, na huwag kong pabayaang mawala ang kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin. Kung ang tanong po kanina was, ang kaligtasan po ba nawawala? Pwede po ba mawala ang kaligtasan ng isang tunay na mananampalataya? The answer is an obvious no. Kasi kung paniniwalaan po natin ang sinasabi ni Kristo na ang lahat ng ibinigay ng Ama kay Kristo ay kahit kailan o kailanman hindi mawawala sa kanyang kamay. At sinabi pa ni Kristo, several passages, several chapters before John 10, sabi po niya sa John 6:37 hanggang 40, ito ang kalooban ng Ama, na ang lahat ng ibinigay niya sa akin, kahit isa sa kanila, ay hindi pwede mawala. Now, kung nawawala po ang kaligtasan, then Jesus did not fulfill the will of the Father. And He is not an effective Savior. And He broke all His promises kasi sabi po ng Biblia, kahit isa sa kanila ay hindi mawawala. Na kung si Judas Iscariote ay isang tunay na mananampalataya and yet nawala po siya. And yet tunay daw siya na Kristiyano pero nawala ang kanyang kaligtasan. And then hindi natupad ni Kristo ang kalooban ng Ama. Sabi nga po ng Biblia, He came to fulfill the will of God. And He fulfilled it perfectly. Now, what was a part of the will of God? Na kahit isa sa mga tupa na ibinigay ng Ama, kahit isa, ay hindi pwede mawala. And because hindi nawala ang kahit isa sa mga binigay ng Ama kay Jesus, this can only mean one thing. Ang kaligtasan ay hindi nawawala. Now, that's from the sovereign hand of Christ. Pero, what even makes it more secured, we have God the Son protecting the sheep, but we also have God the Father protecting the sheep. At ito po sinasabi sa talatang 29, kung ating po babalikan, on John 10, verse 29. Ibinigay sila sa akin ng Ama na higit na makapangyarihan sa lahat, more powerful than my will, more powerful than your will, more powerful than backsliding, more powerful than Satan, more powerful than sin. That's the point here. Makapangyarihan ang Ama kesa sa lahat. And because of this, walang makaagaw sa kanila mula sa kamay ng aking Ama. So let's look at this picture. Imposible na maagaw ang mga tupa sa kamay ni Kristo sapagkat siya ay Diyos. Yung pa kaya, kasama pa ang Ama. So what we have here is the Son, the sheep, and the Father. The Son, the sheep, and the Father. The Son protects the sheep. The Father protects the sheep. And that is why eternal security is biblical. Walang makakaagaw sa kanila mula sa aking kamay. Walang makakaagaw sa kanila mula sa kamay ng aking Ama. The Father and the Son protect and seal the sheep of God. They seal it. Kaya nga it's interesting mga kapatid kasi sabi po dito, kung ating po babasahin, dito po tayo mga kapatid, sa Efeso 4, Efeso Kapitulo 4, talatang 30, verse 30. Because the salvation of God's people is sealed, sabi po dito sa Ephesians 4, verse 30, at huwag ninyong bigyan ng kalungkutan ang banal na Espiritu ng Diyos, sapagkat ang banal na Espiritu ang siyang tanda na kayo'y sa Diyos, at siya ang katiyakan ng kaligtasan nyo pagdating ng araw. So the Holy Spirit is also a part of sealing the salvation of the sheep. How do we know this? Because in English, kung ating po babasahin po sa wikang English of Ephesians chapter 4,
verse 30, Ephesians 4 verse 30, sabi po dito, do not grieve the Holy Spirit of God, by whom. So it is the Holy Spirit, yung tinutukoy by whom, referring to the Holy Spirit, you were sealed for the day of redemption. This Greek word na sealed ay nanggaling po sa wikang Griego, sphragizo. At ang ibig sabihin po ng sphragizo is that may sealing po siya, an assurance of protection, na hindi siya talaga mapapahamak. And when that Greek word sphragizo is used, makikita po natin consistently all throughout the New Testament that when that word is functioned upon yung mga tupa ng Diyos o mga mananampalataya, nothing will happen to them that will harm them. Tulad po dito sa aklat ng Revelation, kung ating po babasahin, dito po tayo in the book of Revelation, Revelation chapter 7. Revelation chapter 7. And let's start here in verse 2. And I saw another angel ascending from the rising of the sun, having the seal, look at this, the seal of the living God. And he cried out with a loud voice to the four angels to whom it was granted to harm the earth and the sea, saying, do not harm the earth or the sea or the trees until we have sealed, sphragizo, the bond servants, doulos, mga slaves of our God on their foreheads. Nang ibig sabihin, hindi sila mapapahamak from the judgment that the angels will pour out on the earth sapagkat they have been sealed, sphragizo. Na-seal po sila ng Diyos. Why? Kasi they are God's people. So kung yung mga citizens of God na tinutukoy po sa Revelation 7 are protected from the harm and what is going to happen on the earth and on the sea, from the judgment, how much more yung kaligtasan pa ng mga tupa ni Kristo. You have the Son, you have the sheep, you have the Father. They seal the sheep. At hindi lang po yung dalawa, pero sabi po ng Efeso 4:30, kasama rin dito ang Espiritu Santo. So you have the Trinity sealing, protecting ang kaligtasan ng mga tupa. Now, ang tanong ko po sa inyo, who's greater? God's will or our will? God's decree or our will? Kung dinikri ng Diyos na hindi maaagaw mawawala ang kaligtasan ng mga tupa, no one can thwart or pwede humadlang sa decree ng ating Diyos. Kaya ang tanong, ang kaligtasan po ba nawawala? Hindi po. Ang kaligtasan ay hindi nawawala sapagkat hawak ni Kristo, hawak ng Ama ang ating kaligtasan at tayo po ay sealed, sphragizo, by the Holy Spirit until hanggang sa day of redemption. Kaya sabi po ng Biblia sa Pilipos 1 talatang 5 hanggang 6, ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na sinimulan niya sa atin hanggang sa pagbabalik ni Hesukristo. Kaya sa gabi po na ito mga kapatid, nawa po nagkaroon po tayo ng encouragement and enlightenment, and as well tayo po ay nagkaroon ng comfort and assurance na yung great salvation, yung magandang balita na ibinigay sa atin ni Kristo sa pamamagitan ni Jesus through the power of the Spirit by the will of the Father is in fact a great news, because that great news is the salvation, ang buhay na walang hanggan na ibinigay ng anak sa atin through the Holy Trinity ay hindi pwede mawala. Because ang pinagmumulan ng buhay na walang hanggan ay si Jesus. At kung si Jesus ay hindi pwede mawala, yung pa kaya ang buhay na walang hanggan na ibinigay niya sa atin, hindi rin pwede mawala. Kaya God bless you mga kapatid, at wag na wag po natin kakalimutan na si Jesus ay Diyos.